Pinalawig ng Justice Department ang deadline para sagutin ng pamilya Villar ang mga kasong insider trading at illegal disclosure na inihain ng Securities and Exchange Commission. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Inumpisahan na ang preliminary investigation ng Department of Justice sa reklamong inihain ng Securities and Exchange Commission laban sa Villar Land Holdings Corporation at ilang executives ito. Kabilang sa respondents ay ang mga dating senador at mag-asawa na sina Manny at Cynthia Villar. Kasama din dito ang kanilang mga anak, mga kasalukuyang senador na sina Mark at Camille Villar. Ayon kay DOJ Senior Deputy Prosecutor Peter Ong, na-iserve na ang mga subpoena sa halos lahat ng mga respondent, maliban na lamang kay Virgilio Villar, kapatid ni dating Senador Manny Villar, na hindi umano personal na nakatanggap ng subpoena. Ngunit kinatawa naman ng kanyang abogado. Sa paglilitis ng panel of prosecutors, lumabas na isa pa lamang ang nagsumite ng counter affidavit, habang ang isang respondent, kabilang ang mga Villar, ay naghain ng omnibus motion upang ipasuspend ang preliminary investigation. Kasama sa mga inihain ng motion, ang pag-recall sa mga subpoena at pagbabalik ng reklamo sa SEC. Ayon kay Ong, una niyang ikinonsidera ang nasabing motion bilang motion to dismiss, na sa ilalim ng patnubay ng preliminary investigation ay may tuturing na rin bilang counter affidavit. Ngunit hiniling ng mga respondent na bigyan sila ng oras upang makapagsumite pa ng mas komprehensibong counter affidavit. If that is your motion, we will treat that as a motion to dismiss. And considering na it is a motion to dismiss, that will serve as your counter affidavit. So they asked for 15 days, we gave them time, enough time to prepare kasi makapal-kapal yung annexes. Dahil dito, pinagbigyan ng panel ang hiling na extension at tinatasan ng mga respondent na magsumitay ng kanilang counter affidavits hanggang April 20. Inatasan din sila na manumpa mismo sa harap ng panel of prosecutors sa halip na sa notary public o sa ibang prosecutor. Samantala, tinutulan naman ng SEC ang argumento ng mga respondent na walang finding of probable cause sa reklamong inihain. Sabi ko, ang nag-file dito SEC mismo eh. Wala namang specific format na nire-require ang batas. So sabi ko, yung filing ng complaint is in itself a finding of probable cause. Matapos maisumite ang mga counter affidavit, susunod na pag-aaralan ng panel ng DOJ kung may sapat na ebidensya upang maisampa ang mga kasong kriminal laban sa mga pinangalanan sa reklamo. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.